Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now para part na kayo ng ating family. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang title po ng ating programa today ay Nakakagulat. Isko Moreno lamang ng 52 puntos kay Hani Lacuna sa Manila Mayoral Race. Yan. Ay, nako, kamusta mga Kamaynila? No? Ako si hashtag Walk with Lan at welcome sa ating special na episode ngayong araw na ito. Kung ikaw ay taga Maynila o kahit saan mang parte ng Pilipinas, siguradong makakakuha ka ng mahalagang impormasyon at insight sa video na ito dahil ngayon pag-uusapan natin ang isang balita talagang nakakagulat. Si dating Mayor Isko Moreno bumabalik sa politika at lamang ng 52 puntos, no? Laban kay incumbent Mayor Hani Lacuna sa pinakabagong survey para sa Manila Mayoral Race. Pero teka, totoo nga ba ito? Ano ang ibig sabihin nito para sa ating lungsod? Abangan yan at marami pang iba na susunod sa susunod na mga minuto. Yan. Una sa lahat, alamin natin kung ano ba talagang sinasabi ng survey. Ayon sa Okta Research, sa isang survey na isinagawa mula noong March 2 hanggang 6, 2025, si Isko Moreno ay nangunguna sa mayoral race ng Manila na may 67% na suporta mula sa mga butante. Samantala, si Congressman Sam Bersosa ay may 16% at si Mayor Hani Lacuna, ang kasalukuyang alkalde, ay may 15% lamang. Ibig sabihin lamang, si Moreno ng 52 puntos kay Lacuna, isang napakalaking agwat, mga kababayan ko. Pero teka. Ano ba ang basihan ng survey na ito? Ang Okta Research ay isang kilalang survey firm sa Pilipinas at ang kanilang mga resulta ay madalas tumpak na nakaraang mga eleksyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang survey ay sinasagawa mahigit 2 buwan bago ang eleksyon at marami pang pwedeng mangyari sa kampanya. Ngunit hindi ba't nakakagulat na si Mayor Lacuna, na unang babaeng mayor ng Maynila, ay ganito na lamang ang agwat? Ano kaya ang dahilan? Abangan natin ang mga susunod na bahagi. Bago tayo magtuloy mga kababayan ko, kilalanin muna natin ang dalawang pangunahing kandidato, si Yorme Isko Moreno Dumagoso at si Mayora Hani Lacuna. Si Yorme Isko Moreno Dumagoso o Francisco Dumagoso sa tunay na buhay ay dating mayor ng Maynila mula noong 2019 hanggang 2022. Kilala siya sa kanyang hands-on na pamamahala mula sa paglilinis ng mga kalye hanggang sa pagpapaganda ng mga pampublikong pasilidad. Noong 2022, tumakbo siya bilang presidente, ngunit natalo. Ngayon, bumabalik siya sa politika ng Maynila at mukhang malakas ang suporta ng mga tao. Pero hindi lahat ay positibo. May mga kritiko rin si Moreno, lalo na sa kanyang biglang pagtakbo sa pagkapangulo noong 2022 na iniiwan ng ang Maynila sa kamay ni Lacuna. May mga nagsasabi na hindi siya tapat sa kanyang mga pangako. Ngunit sa kabila nito, bakit siya nangunguna sa survey? Talakayin natin yan maya-maya mga kababayan. Samantala, si Mayor Hani Lacuna ay kasalukuyang alkalde ng Maynila at ang unang babaeng humawak ng posisyong ito. Siya ay dating vice mayor ni Moreno at miyembro ng lokal na partidong Asenso Manileño. Bilang doktor, siya ang nanguna sa pagpapatupad ng mga health programs sa lungsod, lalo na noong panahon ng pandemya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga nagawa, bakit kaya mababa ang kanyang standing sa survey? May mga ulat na hindi nasiyahan ng ilang Manileño sa pamamahala niya, lalo na sa usapin ng basura at kalinisan. Sa katunayan, may mga netizens na nagsasabing mas lumala ang sitwasyon sa ilalim ng kanyang termino. Pero totoo ba ito o may iba pang dahilan? Ngayon, tignan natin ang reaksyon ng publiko. Sa social media, marami ang nagpahayag ng kanilang opinyon tungkol sa survey. May mga nagsasabing mas magaling si Moreno sa pamamahala, lalo na sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa lungsod. Sa kabilang banda, may mga sumusuporta
kay Lacuna na binibigyan din ang kanyang dedikasyon bilang doktor at ang kanyang programa sa kalusugan. Ikaw, ano ang masasabi mo? Sino sa tingin mo ang mas karapat-dapat na mamuno sa Maynila? I-share mo lang yan sa comment section at baka mabasa ko ang iyong opinion sa susunod na episode. Pero hindi lang sa social media nagmumula ang opinyon. May mga ulat din na maraming Manileño ang hindi nasiyahan sa kasalukuyang administrasyon si Lacuna, lalo na sa usapin ng krimen at kalinisan. Sa katunayan, may mga post sa X na nagpapakita na lumalalang sitwasyon sa ilang mga barangay. Ngunit mahalagang tandaan ng social media hindi kumakatawan sa buong populasyon. May mga tahimik na mayorya na maaring may ibang opinyon, kaya naman huwag tayong magpadala agad sa ingay online. Para mas lalong maunawaan ang sitwasyon, kumuha tayo ng opinyon mula sa mga eksperto. Ayon sa ilang political analyst, ang malaking lamang ni Moreno ay maaring dahil sa kanyang malakas na pangalan at ang nostalgia ng mga tao sa kanyang mga pamumuno. Pero may mga nagsasabi rin na ang survey ay maaaring hindi kompleto. Halimbawa, ang survey ay isinagawa ng unang bahagi ng Marso at marami pang pwedeng magbago bago ang eleksyon sa Mayo. Bukod pa rito, ang sample size at methodology ay mahalagang tignan. Sa kasamaang palad, wala tayong kumpletong detalye tungkol dito, kaya dapat tayong maging maingat sa pag-interpret ng resulta. May mga pagkakataon din sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas kung saan ang isang kandidato ay nangunguna sa survey pero natatalo pa rin sa aktual na eleksyon. Halimbawa, noong 2016, si Grace Poy nangunguna sa ilang presidential surveys, ngunit si Duterte ang nanalo kaya hindi pa tapos ang laban. Ay, wag din natin kalimutan si Congressman Sam Bersosa na may 16% sa survey. Siya ay kilala bilang co-founder ng Front Row Enterprise at kasalukuyang representative ng tutok tuwing ng party list. Bagamat mas mababa ang kanyang standing, may potential pa rin siyang umangat, lalo na kung mag-focus siya sa mga isyong mahalaga sa mga botante. Sa madaling sabi, bagamat nakakagulat ang resulta ng survey, marami pang factors ang dapat isaalang-alang. Ang politika ay puno ng sorpresa at ang tunay na mo ay nasa kamay ng mga botante. What this means for Manila? Ngayon, pag-usapan naman natin kung anong ibig sabihin nito para sa Maynila. Kung mananalo si Isko Moreno, ano kaya magiging prioridad niya? Batay sa kanyang nakaraang termino, malamang natututukan niyang urban renewal, kalinisan at pagpapaganda ng infrastruktura. Maganda yun, di ba? Sa kabilang banda, si Mayor Lacuna ay kilala sa kanyang health programs. Kung siya naman ang mananalo, posibleng mas palakasin pa niya ang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa gitna ng patuloy ng banta ng kalusugan. Ngunit ano man ang mangyari, ang mahalaga ay kung paano ito makakapekto sa mga ordinaryong Manileño. Ang mga issue tulad ng trapiko, basura, krimen at edukasyon ay dapat natutukan ng sino mang mananalo. At bilang mga botante, responsibilidad natin na suriin ang mga plataforma at track record sa bawat kandidato. Kaya't habang papalapit ang eleksyon, huwag tayong maging kampante. Maging mapanuri tayo sa mga balita at siguraduhin ang ating boto ay batay sa tamang impormasyon, hindi sa ingay o chismis. At iyon ang ating pagtalakay na nakakagulat na survey results para sa Manila Mayoral Race. Salamat sa inyong panonood at sana ay may natutunan kayo sa episode na ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at subscribe ang ating channel para mas marami pang ganitong mga content. Bago tayo magtapos, gusto ko mag-iwan ng isang tanong. Sino sa tingin ninyo ang karapat-dapat na mamuno sa Maynila? Si Isko Moreno, Yorme Isko Moreno Dumagoso, o si Mayora Hani Lacuna, o si Congressman Sam Bersosa? I-share niyo lang sa comment section at pag-usapan natin yan sa susunod na video. Hanggang sa muli mga ka-Maynila, maging ligtas at inform kayong lahat. Paalam sa inyong lahat. Mabuhay!